Tinaguri ang mabuting asawa si Mia Ferrer. Simple, ngunit palaban. Ang kanyang asawang si Dwayne, isang businessman, ay lihim na nakikipagrelasyon sa sariling sekretarya nitong si Jenica. Maraming beses na sinikap ni Mia na mahuli ang kanyang asawa sa kakatuwang pagbabago pagkatapos ng 1 taon nilang kasal. Paano nga ba matatanggap ni Mia ang panluloko ng asawa? Matapos makita ang panty ng ibang babae sa loob ng kotse nito. Sandali! Boses ng isang gwardya na humarang kay Mia saktong papasok na siya sa entrance ng isang luxury hotel, kung saan gaganapin ang ika-7 selebrasyon ng kumpanya bilang pamumuno ng kanyang asawa. Hindi siya imbitado at wala siyang tiket, kaya inaasahan niya nang haharangin siya sa entrance. Sinadya ni Dwayne na wag siyang isama kahit sa ang party, lalo na sa mga ganitong event dahil ikinahihiya siya nito kahit na hindi magsalita ang lalaki. Honey, ayaw kitang mapagod sa event, kaya dito ka na lang sa bahay magpahinga. I love you very much, honey. Iyon ang palaging sinasabi ng kanyang asawa. Malambing ito sobra, ngunit palihim siyang niloloko. Nung una, hindi niya pinapansin ang sunod-sunod nitong pag-uwi ng madaling araw. Palagi nitong sinasabi sa kanya na dahil lamang iyon sa trabaho. Kahit kumakain na sila ng hapunan, kapag may tumawag sa lalaki, nagkukumahog itong umalis at nakakaya siyang iwan sa harapan ng mesa. Isang araw, napilitan na siyang sundan ng lalaki kung sino ang kinakatagpo nito. Walang iba kundi ang sekretarya mismo ng kanyang asawa, si Jenica. Sa loob ng kotse, kitang-kita niyang pag-uga dahil sa milagrong ginagawa ng dalawa. Nagngingit-ngit siya sa galit, ngunit pinigilan niya lang ang kanyang sarili. Bukod pa roon, ay labis siyang nasaktan sa ginawa sa kanya ni Dwayne. Pinaamin niya ito, ngunit ang sabi ng lalaki, tungkol sa trabaho lagi ang rason kung bakit umaalis at nakikipagkita sa sekretarya. Kung hindi sa opisina, ay sa hotel nagkikita ang dalawa. Hindi niya alam kung bakit nito iyon ginagawa sa kanya. Dahil alam ni Dwayne na sobra niya itong mahal at kaya niyang tiisin lahat para sa lalaki. Sa pagkakaalam ni Dwayne ay mahirap lamang siya. Tunay niyang hindi ipinapaalam ang kanyang pagkatao upang sukatin ang katapatan nito sa kanya. Kung mahal nga ba siya ng totoo ni Dwayne katulad ng pagmamahal niya rito. Sa totoo lang, presidente ng isang kumpanya ang kanyang ama. Ang 2 kapatid na lalaki ay hindi alam ang kanyang kalagayan na niloloko ng asawa. Wala siyang lakas ng loob na sabihin sa pamilya ang nangyayari sa kanya. Umaasa din siyang magbabago si Dwayne at sa huli, siya pa rin ang pipiliin. Anong problema? Tanong niya sa gwardya na humarang sa kanya. Ma'am, wala po kayong tiket. Paano kita papapasukin? Napabuntong hininga siya. Hindi nga naman siya imbitado kaya wala siyang tiket. Asawa ko si Dwayne Buenavista. Sinuyod siya ng tingin nito pababa bago tumawa. Tawang may pang-iinsulto. Naku ma'am, wala po lugar dito ang mga sinungaling. Kasama na po ni Sir Dwayne ang girlfriend niya sa loob. Sa pagkakaalam namin, wala siyang asawa. Single si Sir Dwayne at hindi pa ikinakasal. Pasensya na ho talaga kayo. Nakadama siya ng habag sa sarili at inis para sa Jenica na yun. Talagang inari na nito ang kanyang asawa. Makikita nito ang gagawin niya sa loob. Ilalampaso niya ito at ipahihiya sa mga bisita. Hetong wedding ring namin ni Dwayne. Maniniwala ka na bang asawa ko siya? Hindi pa rin sumuko si Mia at nagbabaka sakaling papapasukin pa rin ito. Gusto niyang ibunyag ang kalokohan ng kanyang asawa sa harapan ng tao. Kailangan niyang magbago ito at mangako sa kanyang hindi na siya lolokohin dahil kapag nagkataon, hindi niya na ipapaalam sa lalaking buntis siya at dinadala ang anak nila sa kanyang sinapupunan. Ipinakita niya ang suot na wedding ring nila ni Dwayne, baka sakaling maniwala ang gwardya sa kanya at papasukin. 1,000,000 ang halaga ng singsing at tanging mayayaman lamang ang nakaka-afford. Tumawa ang gwardya nang makita ang singsing na suot niya. Ma'am, marami na pong nabibiling mga peking alahas ngayon, kaya wag niyo na akong niloloko. Kailangan niyang makapasok sa loob. Naiinis na siya sa lalaking to. Ibubulgar niya ang matagal ng panluloko ng kanyang asawa sa kanya.
Sa lugar kasi ginaganap ang ika-7 anibersaryo ng Starfall Company na pagmamay-ari ni Mr. Chan Buenavista, ang ama ni Dwayne. Napakadaming bisita at kilala sa buong industriya. At ang pinaka-importanting panauhin na dadalo ay ang CEO ng Starfall na si Dwayne Buenavista, panganay na anak ni na Merchan at Audrey Buenavista, ang pinaka-high class sa party na iyon. Guard, kasama ko siya. Mula sa kanilang likuran, ang boses isang lalaki. Nagulat siyang hindi sinasadyang mapalingon. Papalapit ang isang matangkad na lalaki. Halatang may sinasabi sa buhay at agad nag-abot ng tiket sa guard. Tiningnan iyon ng lalaki bago siya sinulyapan ng mapanghusga. Parang hindi naniniwala sa kanya. Sir, kung kasama niyo ang babaeng ito, kaano-ano niyo siya? Tanong ng gwardya. Tiningnan muna siya ng lalaki bago marahang hinawakan ng kamay niya. Girlfriend ko siya. Kinabahan siya sa pagsisinungaling nito, pero kung yun lang ang tanging paraan upang makapasok sa loob, sasakyan niya ang pagkukunwari nila. Dahil sa lalaki ay nakapasok nga siya. Salamat sir, tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa mong to. Pagkasabi, tinalikuran na ito ng babae. Naiwan si Lennox na nakangiti at sinundan ng tingin ng babae. Pagkuway may tinawagan. Sir, okay na. Sabi ni Lennox sa kanyang boss. Okay. Pagkasabi, ibinaba na nito ang linya. Si Mia naman pagpasok sa loob ay tahimik sa isang sulok. May kinikimkim na matinding galit para sa sekretarya ng kanyang asawa na si Janica. Naka-abrisyete pa ito sa asawa. Humanda ito sa gagawin niya. Marahan niyang inilabas ang panty na nakita niya sa kotse ni Dwayne. Ngayong gabi, ilalabas niya ang baho ng dalawa. Nang magsimula ang celebration, nagtungo na sa stage si Dwayne upang pasalamatan ang lahat ng mga dumalo. Kasama nito si Janica sa stage. Sanay na sanay talaga ang babae sa tabi ng kanyang asawa at walang pakialam kahit alam nitong kasal na si Dwayne. Kahit ang mga magulang ni Dwayne, kinukonsinti ang anak sa panluloko nito sa kanya. Hindi man lang masabihan na mali ang ginagawa nito. Or maybe, nagsisinungaling din si Dwayne sa ina at ama tungkol sa relasyon nila ni Janica. Baka pinaniwala na tanging trabaho lang ang rason kung bakit magkasama ang dalawa. Natapos ang matagal na talumpati ni Dwayne na hindi natinag si Mia sa kinatatayuan niya. Nakatitig lamang sa dalawang suite na nasa stage. Isang lalaki ang nagtanong sa dalawa kung kailan ikakasal dahil palagi nga naman itong nakikitang magkasama. Wala ring alam ang lahat na ikinasal na si Dwayne dahil tago ang naging kasal nila. Hindi siya magawang iharap sa mga taong nakapalibot dito dahil ikinahihiya siya ng asawa. Ngunit tawa lamang ang naging tugon ni Dwayne sa tanong na yun. Mayaman ang pamilya ni Janica. Kung tutuusin, hindi na nito kailangan pang magtrabaho. Pero may rason kung bakit ito tinanggap ni Dwayne. Yun ay dahil kalaguyo ito ng kanyang asawa. Sa labas ng hotel, pumarada ang isang mamahaling sasakyan kasabay ang 2 pang kotse mula sa likuran. Bumaba ang lahat at binuksan ang unahang pinto ng kotse kung saan lulan si Nicholas Angeles, ang lalaking kanina lang kausap ni Lennox sa cellphone. Sir, nagsimula na ang event. Sa lubong ng tauhan itong si Lennox, si Nicholas, bukod na may sariling negosyo, ay kasosyo din ito ni Martin Ferrer. Tanyag na negosyante, hindi lang sa Pinas, kundi sa ibang bansa. Ang ama ng babaeng nais niyang protektahan mula sa asawa nitong si Dwayne. Pagpasok sa loob, napansin kaagad ni Dwayne si Nicholas. Magkakilala kasi ang dalawa. Nito lang ay may business proposal si Nico kay Dwayne na nagkakahalaga ng 10 milyon at kapwa makikinabang ang mga ito. Sinalubong ito ni Dwayne at nakipagkamay. Ipinakilala pa nga ito ni Dwayne kay Janica. Kita iyon lahat ni Mia sa di kalayuan na tahimik lamang. Sumisimsim siya ng alak, wala pa ring nakakapansin sa kanya. Sunod na nagsalita sa stage ay ang ama naman ni Dwayne. Ipinagmamalaki nito ang anak sa maayos na pagpapatakbo ng negosyo. Panay ang papuri nito sa anak, maging si Mrs. Buenavista. Si Mia ay tamang hintay lang ng magandang tiyempo para sa kanyang plano. Bibigyan na muna niya ng pagkakataong mag-enjoy si Janica sa tabi ng kanyang asawa bago niya ito ibuko. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone.
Nang tingnan ng screen, nakita niya ang kaibigang si Yani na tumatawag. Bes, nasan ka? Ano, gagawin mo ba talaga ang plano mo? Hindi ka ba natatakot sa asawa mo? Baka anong gawin sa'yo ni Dwayne? Bulalas ni Yani sa kabilang linya. Alam nitong natuklasan niya na ang lahat ng panluloko sa kanya ng asawa. At alam din nito ang kanyang plano na ngayong gabi sisirain niya ang reputasyon ng kanyang asawa. Sapat na ang 1 taong panluloko nito sa kanya. Simula nang hindi siyang naging priority ni Dwayne, unti-unti niya din itong pinatay sa kanyang puso. At kung mayroon man siyang nararamdaman para sa asawa, yun ay ang matinding galit na lamang. Yani, buo na ang pasya ko. Wala nang makakapigil sa akin. Tatapusin ko ng kahibangan ng asawa ko. Handa na ako at ngayong gabi, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Hintayin mo ko dyan, friendship. Pupuntahan kita ha, okay? Nag-aalala ang boses ni Yani sa kabilang linya. Mukhang gusto siyang pigilan sa nais niyang gawin. Manong, bilisan niyo pa ho. Dinig niyang sigaw ni Yani. Maaaring nasa taxi na ito sa mga oras na yun at papunta sa hotel na kanyang kinaroroonan. Nang maibaba ang linya, bumuntong hininga siya at inilibot ang paningin sa mga taong abalang makipagkwentuhan sa kanya-kanyang katabi. Si Dwayne ay kausap pa rin si Janica at nakakawit ang isang kamay sa braso ni Dwayne. Oras na para tunguhin niya ang stage. Ni hindi siya napansin ni Dwayne, maging ni Janica na abot tenga ang ngiti. Ang mag-asawang Buenavista ay abala din. Pagdating sa stage, hinawakan niyang microphone at nagsalita. Good evening everyone. Please pay attention. May importante lamang akong i-announce ngayong gabi. Seryoso ang boses ni Mia at nakatingin sa asawa at kay Janica. Tanaw niya lang naman kung paano nanlaki ang mga mata nito pagkakita sa kanya. Ang mga panauhin, nagtatanong ang mga mata kung sino nga ba siya. Maging ang mga magulang ni Dwayne, takang-taka kung paano siya nakarating sa stage. Last year, kinasal kami ni Dwayne pero ikinakahiya niya ako at pilit itinago sa mga taong nakapalibot sa kanya. Oh my God, totoo ba? May asawa na si Mr. Dwayne Buenavista? Kung ganun, anong relasyong mayroon sila ni Mrs. Janica? Dinig ni Mia ang bulong-bulungan sa paligid. Mia, what are you doing? Bumaba ka dyan! Hindi makatiis ay sumigaw si Dwayne. Masama itong tiningnan ni Mia. Bakit Dwayne? Nahihiya ka bang malaman kung anong panluloko ang ginawa mo sa akin? Nagkatinginan pa ang dalawa. Sina Janica at Dwayne, kaya lalo siyang nanggigil na mas ibinunyag ang baho ng dalawa. Mia, anong sinasabi mo? Binabalaan kita. Sigaw sa kanya ni Dwayne. Ang boses nito ay galit ngunit naroon ng pag-aalala. Pero tila wala siyang narinig. Bagkos ay inilabas niya ang panty na nakuha niya mula sa loob ng kotse ni Dwayne. Naiwan ito ni Janica matapos ang kababalaghang ginawa ng dalawa. Sige, kung hindi niyo ko nilolokong dalawa ni Janica, ipaliwanag mo sa akin kung bakit may panty sa loob ng kotse mo. Ipaliwanag mo sa akin ngayon din, Dwayne. Malakas na sigaw ni Mia habang iwinawagayway ang pulang panty ni Janica. Hindi nakapagsalita si Janica. Dama niya ang nerbiyos at ito ay pinagpawisan. Sa ginawa niya, mas lalong kumuro ang bulong-bulungan. Manluloko pala ang anak ng mga Buenavista. Nakakahiya. Kilalang magagaling pagdating sa negosyo pero may baho palang itinatago. Reaksyon ng ibang naroon, disappointed sa kanyang isiniwalat. Ang mga magulang ni Dwayne ay nagulat din. Hindi akalain na aabot sila sa ganito. Sa sobrang hiya, nagtatakbo palabas si Janica. Mabilis na umakyat sa stage si Dwayne at kinaladkad siya palabas matapos i-announce na tapos na ang party. Bitiwan mo ko, Dwayne. Nakakapandiri ka. Kayo ng kabit mo. Habang kinakaladkad ni Dwayne si Mia, nagpupumiglas naman ng babae. Pag-usapan natin to, Mia. Alam mo bang iskandalong ginawa mo sa loob ng hotel? Sinong nagpapasok sa'yo dito? Sino? Nanggagalaiti si Dwayne sa galit. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanya nito na dinala sa labas si Mia malayo sa mga bisita. Hindi lang pati ang mga magulang ni Dwayne ang napahiya, kundi ang buong Buenavista. Siyempre, naroon din ang ibang kamag-anakan ni Dwayne na halos kadarating lamang. Mas malakas at pilit inagaw ni Mia ang kanyang braso na hawak ni Dwayne.
At nang magtagumpay, marahas niyang sinampal ang asawa. Napatigil si Lennox di kalayuan na nakasunod sa dalawa. Inutusan nito si Nicholas na wag hihiwalayan ng tingin si Mia at Dwayne at hayaan na saktan ng lalaki si Mia. Walang balak makialam si Lennox hanggat hindi naman sinasaktan ni Dwayne ang babae. Sa tingin mo ba, Dwayne? Madadala sa usapan ng lahat ng ginawa mo sa akin? Sa tingin mo ba? Hindi ko pa alam ang ginagawa mong panluloko sa akin, ha? Ang akala ni Janica, mananatiling lihim ang lahat ng pinaggagawa niyong dalawa. Puno ng emosyon ang boses ni Mia ng mga sandaling yun. Mia, alam mong mahal kita. At kung ano man ang mayroon sa amin ni Janica, wala lang yun. Kailangan ko siya sa trabaho. Kailangan ko ang pamilya niya upang mas lalo pang mapalago ang Starfall. Pero sinira mo lahat ng maganda kong plano. Sa huling tinura ni Dwayne, mukhang kasalanan pa niyang ibinulgar niya ang lihim na relasyon ng dalawa. Mapait siyang napangiti, nasasaktan siya, parang pinipiga ang kanyang puso. Para siyang sinasakal at halos hindi makahinga sa mga sandaling yun. Siya pa ang lumalabas na mali. Tumangu-tango siya at nangihinang napatingin sa lalaki. Okay, fine. Kasalanan ko na lahat. Maghiwalay na tayo. Hintayin mo na lang ang divorce paper. Ipapadala ko na lang sa'yo. Magpakasawa ka sa kandungan ni Janica. Gigil na gigil niyang sabi bago tumalikod. Saktong huminto ang taxi na sinasakyan ng best friend nitong si Yani. Pagkakita kay Mia na parang walang lakas na naglalakad, mabilis itong bumaba at patakbong nilapitan si Mia. Pero napatigil si Yani nang makitang hinabol ito ng asawang si Dwayne at niyakap ang kanyang kaibigan. Humihingi ng tawad. Abat hoy! May paduro pa si Yani kay Mia pero may malakas na kamay na pumigil sa kanyang braso. Automatic na napatingala si Yani sa may-ari ng kamay na yon. Magtataray sana siya pero napatigil nang makitang gwapo ang may-ari ng palad na iyon. Parang Korean actor, ang lakas makafall. Huwag mo silang lalapitan. Hayaan mong mag-usap. Mando nito sa kanya na ikinakunot ng noo ni Yani. Napatingin siya sa kamay nitong unti-unting bumibitaw sa kanya. Kapwa sila nakatingin, hindi kalayuan sa mag-asawang hanggang ngayon ay nagtatalo pa rin. Mia, patawarin mo ko. Mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ako papayag na iwanan mo ko. Mag-usap tayo sa bahay. Umuwi na tayo, Mia, please. Mahigpit itong yakap ni Dwayne. Umiiyak ang lalaki at nagmamakaawa. Hindi matinag si Mia. Kahit anong pagpupumigla sa asawa, hindi ito makawala. Desidido na si Mia na makipaghiwalay kay Dwayne. Wala na siyang tiwala pa sa lalaki. Bitiwan mo nga ako. Hindi, ayoko. Tatawag ako ng pulis. Okay lang tumawag ka. Kahit ipakulong mo pa ako. Mahal kita, Mia. Ikaw lang at wala ng iba. At isinakay na ni Dwayne ang asawa sa kotse at pinaharurot. Walang magawa si Mia. Kahit anong gawin niya, hindi siya makalabas ng sasakyan. Gagawin lahat ni Dwayne para makabawi kay Mia. Hindi siya papayag na hiwalayan siya nito. Ngayon pa bang alam niya na mayaman ang pamilya ng babae? Anak ito ni Mr. Martin Ferrer. Nito lang ay pina-background check niya si Mia at malaking tulong sa kanya ang pamilya nito. Hindi niya hahayaang mawala sa kanyang babae. Pagdating sa bahay mula sa kotse ay binuhat ito ni Dwayne. Bitiwan mo ko, Dwayne. Kung sa tingin mo, mababago nito ang katotohanang manluloko ka, nagkakamali ka. Makikipaghiwalay pa rin ako sa'yo. Galit na sabi ni Mia habang nagpupumiglas sa pagkakabuhat sa kanya ng asawa. Pwede bang huwag kang malikot? Pareho tayong mabubuwal. Wala akong pakialam, Dwayne. Bitiwan mo ko. Hindi ako papasok sa loob ng bahay mo. Bitiwan mo ko. Kinukumos ito ng halik ni Dwayne upang manahimik. Mahal siya ni Mia at kaunting lambing lang niya dito, maibabalik niya ng tiwala nito sa kanya. Pero napaaray si Dwayne nang kagatin ito ni Mia sa labi. Pero hindi pa rin ito binitiwan ng lalaki. Dwayne, kahit anong gawin mo, kinasusuklaman ko ang pambababae mo. Bitawan mo ko! Nagpupumiglas pilit si Mia. Ngunit malakas si Dwayne hanggang sa tuluyan nang ipinasok ng lalaki ang asawa sa loob ng bahay. Ano na? Hindi pa rin ba tayo makikialam, ha, Lennox? Bulyaw ni Yani sa lalaking nasa driver seat. Sinundan nila ito hanggang dito. Ngunit wala namang ginawang hakbang ang lalaki para tulungan nila ang kanyang kaibigan at naiinis siya rito. Pwede ba matalino si Mia?
Alam kong kaya niyang makaalis kay Dwayne. Wala tayong gagawin, okay? Bumuntong hininga ang babae. Sige, sana nga okay lang si Mia. Sana lang hindi siya saktan ni Dwayne, kundi malalagot talaga sa akin ng Dwayne na yun. Ang mabuti pa, ihatid mo na ako sa amin. Bukas tatawagan ko si Mia. Babalitaan kita. Sabi ni Yani. Kinuha pa nito sa lalaking nagpakilala sa kanya na Lennox ang cellphone nito at tinawagan ng kanyang numero para makuha niya ang number ng lalaki nang sa ganoon ma-text niya ang tungkol sa kaibigan. At dahil stalker din ito ni Mia, makikibalita na rin siya kung sakaling maunahan siya nito. Hindi naman kumibo si Lennox kahit na hindi niya kailangan ng kaibigan ni Mia. Kaya pa rin naman niyang subaybayan ang bawat kilos ng Dwayne na yun. Kaya niyang kumilos ng mag-isa. Bakit hindi mo pahiwalayan ang Mia na yan, ha, Dwayne? Ipinahiya ka niya sa event. Hindi mo alam kung anong epekto nito sa pamilya natin. Galit na galit si Mrs. Buenavista nang suguri ng anak kinabukasan sa bahay at mapag-alaman ng naroon pa si Mia. Mama, hindi ko siya pwedeng hiwalayan ng ganoon kadali. Siya ang sumira ng reputasyon ng pamilya natin. Pwes, siya din ang mag-aayos nito. Magpapatawag ako ng presscon at gusto kong bawiin ni Mia ang mga sinabi niya sa event kagabi. Pero ma'am, kailangan ko muna siyang suyuin. Malumanay ang boses ni Dwayne. Nasa veranda ang dalawa habang nag-uusap. Mukhang napahinuhod naman ni Dwayne ang ina at ito ay kumalma. Gusto ko lang malaman kung may katotohanan nga ang paratang na iyon ni Mia sa'yo. Totoo bang nakikipagrelasyon ka kay Janica? Sa muli ay galit na naman ang boses ng ginang. Pinalagpas nga muna nitong komprontahin ng anak dahil siya mismo ang humarap sa mga bisita kagabi at pinaunawa ang mga nangyari. Mabuti na nga lang at nalusutan ito ni Mrs. Buenavista sa event at hindi agad-agad naniwala ang iba. Pero hindi lahat dahil may mga nainis sa kanilang pamilya. Mama, hindi ko magagawa yun kay Mia. Mahal na mahal ko siya. Pagmamalinis ni Dwayne, natitiyak niyang magagalit ang mga magulang kapag nalaman ng mga ito ang totoo. Hindi naman gugustuhin ng kanyang magulang na madungisan ang kanilang pangalan. Mariin itong tinitigan ng ina. Alam mo bang galit na galit ang ama mo? Kung sana hindi ka nagmadaling magpakasal. At siniguro mo muna kung sino ba talaga ang gusto mong makasama. Hindi ko man gaanong nagugustuhan niyan si Mia, pero tinanggap ko siya dahil siya ang pinili mong pakasalan. Ngayon kung magloloko ka rin lang naman, mas mabuti pang hiwalayan mo na lamang ang babaeng yan. Naging madiin ang boses ni Mrs. Buenavista. Mabilis na nilambing ni Dwayne ang kanyang ina. Hinilot-hilot nito ang balikat habang pinasasakay sa mga kasinungalingan. Pinaniwalang for business lang ang relasyon nila ni Janica. At mabilis namang nabilog ni Dwayne ang ulo ng kanyang ina. Tiwalang-tiwala sa kasinungalingan ng lalaki. Pero binigyan ito ng babala ni Mrs. Buenavista na kapag naulit pa ang kahihiyan na yun ng pamilya nila, ay itatakwil na nito si Dwayne. Gusto kong ayusin mo ang ginawang gusot ng asawa mo. Bukas, kailangang bawiin ni Mia sa harapan ng media ang kalokohang pumasok sa isip niya. Naiintindihan mo ba, ha, Dwayne? Tumango naman si Dwayne. Yes, mama. Kakausapin ko si Mia tungkol dito. Sa kanyang silid, lihim na pinagmamasdan ni Mia ang mag-inang nag-uusap sa baba. Nakapagdesisyon siya na sakyan muna ang mga ito. Kailangan niyang makakuha ng matibay na ebidensya na may relasyon sina Janica at ang kanyang asawa. Ngayon wala na itong rason upang pigilan pa siyang umalis sa bahay na iyon. Kung hindi niya napatunayan ng tungkol sa panty na naiwan ni Janica sa kotse ni Dwayne, maghahanap siya ng ibang mas matibay na ebidensya. Bumuntong hininga siya bago umalis sa kinatatayuan niya. Matapos mag-usap ni Dwayne at ng ina nito, tumunog ang kanyang cellphone at si Janica ang tumawag. Nagpalinga-linga muna si Dwayne upang siguruhing walang nakatingin dito bago sinagot ang tawag ng babae. Dwayne, wala ka man lang bang gagawin pagkatapos ng pagpapahiya sa akin ng asawa mo, ha? Babe, pwede bang kumalma ka? Huwag muna tayong sumabay ngayon. Mainit pang dugo sa akin ni Mia. Nakausap ko na siya kagabi. Gusto ko magkaayos na muna kami para sa plano ko. At siya mismong babawi sa harap ng media ng mga sinabi nito, okay? Bakit pa kasi hindi mo pahiwalayan ng asawa mo nang malaya na tayo? Nakakainis. Hindi kumibo si Dwayne. Wala siyang balak na hiwalayan si Mia para kay Janica. Totoong mahal niya ang asawa. Pastime niya lang ito. Wala naman ito sa kalingkingan ng kanyang asawa. Sa ganda, bukod pa roon ay sa yaman.
Kung ganon, magkita tayo ngayon. Gusto kong tanggalin mo ang init ng ulo ko. Hihintayin kita sa office. Ayaw sana munang pumasok sa trabaho ni Dwayne sa araw na iyon. Pero hindi naman niya pwedeng pabayaan si Janica na nagtatampo sa kanya. Okay, I'll check kung makakaalis ako sa bahay. Wala akong pakialam, basta hihintayin kita dito. Inis na sabi ni Janica at pinatay na ang linya. Napansin ni Mia na pumasok sa kwarto nila si Dwayne at natigilan ito pagkakita sa kanya. Hindi niya ito pinansin pero pumulupot sa kanyang bewang si Dwayne at hinagkan siya sa pisngi. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin, love? Tanong nito ng masuyo. Gumapang ang kamay sa bewang niya pababa sa kanyang balakang hanggang sa kanyang mga hita. Itinulak niya ang asawa at diring-diri itong tiningnan. Hindi na ito nagulat sa kanyang reaksyon. Napabuntong hininga ito. Mia, sinusubukan kong maging maayos ang lahat sa atin. Huwag mo naman akong layuan. Huwag mo akong hahawakan or hahalikan, Dwayne. Dahil hindi ko maatim na ilang beses kayong nagsama ni Janica sa ibabaw ng kama. Nakakadiri ka. Wala kaming ginawa ni Janica. Katulad ng madumi mong isip. Sinungaling. Tingin mo ba maniniwala ko sa'yo? Kahit lumuha ka pa ng dugo sa harapan ko, mananatili kang sinungaling para sa akin, Dwayne. Kung gusto mong maging maayos pa tayo, makipaghiwalay ka. Pabayaan mo kung umalis dito. Bagaman galit, kalmado ang boses ni Mia. Patutunayan ko sa'yong wala akong kasalanan. Wala kaming relasyon ni Janica. Hindi basihan ng panty na naiwan sa kotse. Maaaring ikaw lang ang naglagay doon upang bigyan ako ng rason upang pagbintangan kami ni Janica. Or baka ikaw ang may ibang lalaki, kaya ang lakas ng loob mong umalis at hiwalayan ako. Buwelta nito sa kanya. Ito pa ang nagtaas ng boses. Lalong nakadama ng inis si Mia sa asawa. Binaligtad pa siya nito. Hindi na siya nakipagtalo dahil walang patutunguhan ng usapan nilang ito. Mas pinili niyang talikuran na lang si Dwayne at iwan sa kanilang kwarto. Pagkuway tinawagan ng kaibigan na makipagkita. Hihingi siya ng pabor sa kaibigan. Pasusubaybayan niya si Dwayne sa lahat ng lakad nito. Pinakabusisi ni Yani si Mia nang magkita silang dalawa sa pag-aakalang sinaktan siya ng asawa. Anong balita, Bes? Inaya muna niya itong umupo at pinakalma para makapag-usap silang dalawa ng maayos. Sa isang park siya nakipagkita sa kaibigan, malapit sa boarding house ng kaibigan. Yani, wala akong matibay na ebidensya na magdidiin kay Dwayne. Binabaliktad niya ako. Ano? Talaga yung asawa mo? Iharap mo siya sa akin at ako ang sasapak sa lalaking yon. Gigil na naikuyom ni Yani ang magkabilang kamao. Hinawakan ito ni Mia sa kamay upang kumalma. Alam niya kung gaano siya nito kamahal bilang kaibigan. Kailangan ko ng tulong mo, Bes. Huwag mo sana akong tanggihan. Alam kong doble ingat na sa akin ngayon si Dwayne at hindi na siya magpapahuli sa kalokohan niya. Oo naman, sabihin mo lang sa akin kung anong gagawin ko. Alam mo namang matagal ko nang gustong hiwalayan mo na yung Dwayne na yan. Ayaw mong maniwala kasi sa akin eh. Bakit kasi sa kanya ka pa nagpakasal? Mahal ko siya, Yani. Malungkot na wika ni Mia. Namumulang magkabila ang mata ni Mia. May namuong luha. Ang boses nito ay nabasag. Pero mahal ka ba niya? Nang magpakasal si Mia kay Dwayne noon, akala ni Yani magiging masaya na talaga ang best friend. Pero akala niya lang yun dahil wala pang isang taon nakita niyang may ibang kasamang babae si Dwayne. Galing pa sa hotel ang dalawa. Nang sabihin niya kay Mia ay tumawa lang ito dahil ang babaeng iyon ay sekretarya pala ng asawa at may business meeting sa hotel. Kaya binaliwala niya lang yun hanggang sa muli nakita na naman niyang magkasama ang dalawa sa restaurant at sweet na kumakain. Nagsusubuan pa ang dalawa. Kinuhanan pa niya ng picture at pinadala kay Mia. Doon na ito naghinala kaya dalawa na silang sinundan kung saan ang dalawa. Isang linggong nasa business trip sina Janica at Dwayne. Nag-disguise pa sila upang mahuli ang mga ito at doon lang naging klaro kay Mia ang lahat. Naging masakit para sa babae na tanggapin ang panluloko ng asawa. Kaya nagdesisyon itong hiwalayan. Umiling si Mia sa tanong ng kaibigan. Masakit ang katotohanang hindi naman yata siya minahal ni Dwayne. Kundi pinaglaruan lang nito ang kanyang puso. At hindi na rin niya kailangang malaman na buntis ako. Mariing saad ni Mia. Nandilat si Yani.
Buntis ka? Kailan pa? 1 buwan na. Kaya nga gusto ko na siyang hiwalayan bago niya pa malaman, kaya tulungan mo ko, Yani. Kailangan na makakuha ko ng ebidensya kay Dwayne at Janica. Nag-iisip na tumingin sa kanya ang kaibigan. May naisip akong paraan. Maya-maya ay saad nito. Ano naman yun? Interesadong tanong ni Mia. Ngumiti lang ito't sinabing babalitaan na lang siya kung ano ang plano nito na makakatulong sa kanya. At dahil may tiwala siya sa kaibigan, ay maghihintay siya. Ilang sandali pa silang nag-usap bago naghiwalay. Si Yani agad na tinawagan si Lennox. Sakto naman sa mga sandaling yon, kausap ni Lennox si Nicholas, ang boss nito. Nasa opisina ito ng lalaki at as usual, si Mia ang kanilang topic. Sir, buntis si Mia. Heto ang results. Pagbabalita ni Lennox kay Nicholas. 1 linggo nang nakalipas nang makita ni Lennox na galing sa hospital ang babaeng pinasusundan ni Nicholas. Minamanmanan ito hanggang sa paglabas ng babae. Tsaka siya nag-usisa sa loob ng hospital at doon niya nalaman na buntis si Mia. At kanina, bumalik siya sa hospital para kunin ang hininging kopya ng results sa check-up ni Mia at maibigay kay Nicholas. Bahagyang napangiti si Nicholas matapos malaman na nagdadalang tao si Mia. Nanariwa sa kanya ang isang alaala. Buwan pa lamang ang nakalilipas nang mabalita ang nasa resort ang mag-asawa. Alam ni Nicholas na hindi si Mia ang rason kung bakit nag-aya ang asawa nito sa isang resort, kundi ang kalaguyo nitong si Janica. At hindi nga siya nagkamali. Nilasing ng husto ni Dwayne si Mia para kapag nakatulog ang asawa nito, may pagkakataon ang dalawang manloko. Lasing si Mia nang tunguhin niya sa bar, malapit sa hotel na pinagdalhan ng asawa. Iwala itong kamalay-malay na siya ang kasama nang dalhin niya sa kwarto ng mag-asawa. Gigil na gigil siya kay Dwayne ng mga sandaling yon at nangakong aagawin si Mia. Isinusumpa niya yon. Matapos ihatid sa kwarto ang babae, akma na sanang iiwan nang mangunyapit ito sa kanyang leeg at idikit sa kanyang labi. Hindi na napigilan ni Nicholas ang kanyang sarili at inangkin si Mia na tila ba pagmamay-ari niya. At ngayon, nasisiguro niya na ang dinadala ng babae ay ang anak niya. Good. Ngayon si Dwayne naman ang sundan mo. Gusto kong makakuha ka ng ebidensya para tuluyan ng maghiwalay ang dalawa. Utos ni Nico kay Lennox. Yes sir. Napakunot noo pa si Nicholas nang marinig ang kanina pang nagre-ring na cellphone ni Lennox pero hindi namang magawang sagutin ng lalaki. Sagutin mo na. Baka importante yan. Sige sir, salamat. Tumayo na si Lennox at lumabas sa opisina ni Nicholas bago sinagot ang makulit na tumatawag sa kanyang cellphone. Siguraduhin mong importante ang sadya mo sa akin, Yani. Medyo suplado ang bungad ni Lennox. Bakit bang tagal mong sumagot ha? May kadate ka no? May ibang babae kang kateks? Wala ka na doon. Ano bang sadya mo? Magkita tayo. May hihilingin akong pabor sa'yo. Nagbago ang boses ni Yani. May kahalong pakiusap. May masama kang plano sa akin, wag na. Alam mo nakakainis ka. Tungkol to kay Mia. Diba sinabi mo magtulungan tayo? Eto na yun. Wala akong sinabi. Tsaka may trabaho pa ako. Basta magkita tayo. Puntahan mo ko ngayon. Matapos sabihin ang address na kinaroroonan ni Yani, agad itong pinatayan ng cellphone para hindi na makaangal. Napasimangot si Lennox. Pambihira. Salamat ka, kaibigan ka ni Mia. Galit na bulong ni Lennox bago tinungo ang kanyang sasakyan at pinaharurot upang tunguhin ang kinaroroonan ni Yani. Pakiramdam niya ngayon, dalawa ang kanyang amo. Sa opisina, pagpasok pa lamang ni Dwayne, sumalubong na kaagad si Janica. Yumakap at humalik, sabik na sabik kay Dwayne. Si Dwayne naman, pilit pinipigilan si Janica, pero hindi maawat ang babae. Hanggang sa gumapang na rin ang init sa katawan ng lalaki at nagpatupok sa apoy na sinimulan ng babae hanggang sa binuhat ito ng lalaki. Gumanti ng halik, mas mapusok, marahas, isinandal sa pader ang babae. Nang magsawa ay inhiga sa malapad na mesa at doon nagsalo ang dalawa sa makasalanang sandali. Pagod at hinihingal ang dalawa nang mapatid ang kanilang mga uhaw. Kalaunan ay kumilos ang babae. Dinampot ang nagkalat na mga gamit sa sahig.
At sa harapan ni Dwayne nagbihis habang nangaakit ang mga titig sa lalaki. Maaaring mahal nga ni Dwayne si Mia, pero malandi si Janica. Lahat gagawin para maagaw ng tuluyan ng lalaki sa asawa. Alam ni Janica na hinahanap-hanap din ni Dwayne ang kanyang alindog. Ang pagiging magaling nito sa kama na wala sa kalingkingan ni Mia. Hanggang pagsiselos lang ang tanging kaya nitong gawin, pero hindi sila maghihiwalay ni Dwayne. Lahat ay gagawin ni Janica. Dwayne, babe, ngayong naghihinala na sa atin si Mia. Bakit hindi mo na lang siya hiwalayan at ako na lang ang pakasalan mo? Ani Janica matapos magbihis. Yumakap ito sa lalaking kasalukuyang nagbibihis. Hindi ko hihiwalayan si Mia kahit anong mangyari. At lalong hindi ko balak kang pakasalan. Kapag ginawa ko yun, maaaring itakwil ako ni Dad at Mommy dahil pinatunayan ko lang sa kanilang may relasyon tayo. Nalukot ang mukha ni Janica. Ang ibig sabihin na habang buhay na lang tayo magtatago? Dwayne, mahal kita. Nagtitiis ako kahit na pangalawa sa atensyon mo. Hanggang kailan tayo ganito? Hindi ito pinansin ni Dwayne nang tumunog ang cellphone ng lalaki. Masamang tingin ang ipinukol ni Janica sa lalaki. Kung hindi nito hihiwalayan ng asawa, pues papatayin niya si Mia. Humanda ito sa kanyang gagawin. Pahihirapan niya ito hanggang sa ito na mismo ang kusang umalis sa buhay ni Dwayne. Maya-maya, nagsimulang magtrabaho si Janica. Totoo ba to? Buntis ang anak ko? Nakangiti si Martin kay Nicholas. Sinadya ito ng lalaki sa opisina mismo ng lalaki. Yes, tito. At ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Walang gatol at takot na pagtatapat ni Nico sa ama ni Mia. Anong ibig mong sabihin? Ikinuwento ni Nicholas kay Martin kung paanong nangyaring siya ang ama ng dinadala ni Mia. Hindi niya sinasadya, hindi niya ginusto, pero mahal niya ang babae. Masakit para sa kanyang nagmahal at nagpakasal ito sa iba na ang tanging kaya niya lang gawin makita itong masaya sa piling ni Dwayne. At ngayon nagkaroon siya ng pag-asa, lalo at manluloko pala si Dwayne. Kung ganoon, gumawa ka ng paraan upang mapaghiwalay ang dalawa. Matigas ang boses ni Martin. Utos iyon, hindi pakiusap. Tito, hihintayin kong si Mia mismo ang gagawa ng paraan upang makipaghiwalay kay Dwayne. Kailangang malaman ni Mia na ikaw ang ama ng dinadala niya. Tugon naman ni Martin. Hindi na kailangan, tito. Hihintayin kong siya mismo ang makakatuklas. Tinitigan ito ni Martin. May tiwala naman ng lalaki, pero bilang ama, kailangan niyang protektahan ang anak niya. Magpapadala siya ng tao na magbabantay kay Mia oras na malaman ni Dwayne na si Nicholas ang ama ng kanyang apo. Hindi nito magagalaw si Mia. Kinahapunan, may sorpresa si Dwayne kay Mia. Nagpa-reserve ito ng dinner sa isang mamahaling restaurant bilang pambawi sa kanyang mga kasalanan. Pero si Mia wala sa mood sa mga sandaling yun at nagsusuka na may kasamang hilo. Pero dahil hindi niya nais malaman ni Dwayne na siya'y nagdadalang tao, tiniis niya ang masamang amoy na pumasok sa kanyang ilong. Paraan mo ba to para mapatawad kita sa ginawa mo, Dwayne? Ang pakainin ako sa mamahaling restaurant? Kahit anong gawin ni Dwayne, hindi na mabubura sa kanyang isipan ang ginawa nitong panluloko sa kanya. Wala pa lamang siyang ebidensya pero hihintay niya ang araw na mahuli itong muli. Alam niyang malapit na iyong mangyari. Mia, anong pambawi? Kasama ito sa paglalambing ko sa pagmamahal ko sa'yo. Naikuyom ni Mia ang kamao. Wala talaga sa itsura ni Dwayne ito ang aamin sa panluloko sa kanya. Okay. Kumilos ang lalaki at masayang pinaglagyan na makakain ang kanyang plato. Nagring ang cellphone ni Mia at nakita niya ang numero ng kanyang ama. Natigilan si Dwayne na nakatingin sa kanya. May tumatawag sa'yo. Pwede ko bang malaman kung sino? Ang ama ko. Excuse me, sasagutin ko lang. Ngumiti ito at tumango. Hello? Tsaka pa niya inangat ang tawag. Nagpahanda ng dinner ang mami mo. Hihintayin ka namin sa bahay. Bungad ng kanyang ama na agad na pinutol ang linya. Napabuntong hininga siya at sumulyap sa asawa. Panigurado na siyang alam na ng mga magulang ang nangyari. Nabalitaan na rin marahil ng mga ito ang panluloko sa kanya ni Dwayne. Anak, bakit sa dami ng lalaki? Bakit si Dwayne pa? Naalala niyang tanong ng kanyang mga magulang. Mom, Dad, mahal ko si Dwayne. Kung ayaw niyo sa kanya kahit itakwil niyo ko bilang anak niyo, wala akong pakialam.
Nakadama ng pagsisisi si Mia sa kanyang naging desisyon noon na pakasalan si Dwayne. Totoo ngang nasa huli ang pagsisisi. Nang maibaba ang cellphone, hinawakan siya ni Dwayne sa kamay. May importante lang akong pupuntahan, tsaka na tayo mag-dinner. Pasensya ka na, Dwayne. Mia, ihahatid na kita. Humabol si Dwayne. Hindi na kailangan, kaya ko nang mag-isa. Naiinis na lang na sinundan ito ni Dwayne ng tingin. Hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang loob ni Mia. Gagawin niya lahat, maibalik lamang ang dating Mia na siyang nagkakandara pa sa kanya. Pagbaba ni Mia sa kanyang sinasakyang taxi, sa harapan ng malawak nilang gate, sakto namang pagparada ng isa pang kotse. Tulala siyang nakatingin habang inaabang ang bumaba ang lula nito. Bahagya siyang napanganga pagkakita sa lalaking naka-neutral color button-down shirt, pero kapansin-pansin ang tikas ng katawan at hugis ng mukha nito. Tila pamilyar sa kanya. Hindi nga lang matandaan kung saan ito nakita. Kumunot ang noo niya nang magtama ang kanilang tingin at ngitian siya nito. Saktong nakababa na ang lalaki sa kotse at ngayon palapit sa kanya. May matiim na titig. May mapanuring mga mata na bumagay sa makapal nitong kilay. Hi, I'm Nicholas Angeles. Nice to meet you, Mia. Kusa nitong inabot ang kanyang palad upang makipagkamay, gayong hindi pa naman siya nakikipagkilala. Napakislot siya habang nananatiling tulala pa rin sa lalaki. Kahit ang amoy nito, parang pamilyar sa kanya. Saan niya ba nakasama ang lalaking to? Senyorita Mia, inaantay na po kayong dalawa ni Sir Nico ng mami at daddy mo. Bumukas ang gate at iniluwa doon ang maid nilang si Adele. Nakangiti pa sa kanilang dalawa. Kung ganoon, kilala din ito ang Nicholas na to. At ano daw? Sir Nico? Okay, tugon niya na lang at hinayaang mauna ang lalaki sa loob bago pa simpleng kinausap si Adele. Bakit inimbitahan ni na mami at daddy ang lalaking yun? Naku, senyorita, si Sir Nico po, business partner ni Don Martin. Mga 3 beses ko na siyang nakikita dito sa loob ng bahay at close din po siya ng dalawa ninyong kapatid. Nakangiti nitong tugon. Kung ganoon, close nga ito sa kanyang pamilya. Napabuntong hininga siya't pumasok na sa loob. Nagulat din pagkakita sa kanyang dalawang kapatid dahil naroon din pala ang mga ito. Halatang inaantay siya sa loob na tila siya na lang ang kulang. Agad siyang niyakap ng ina na tila ba kay tagal niyang nawalay. Tinanong pa kung sinaktan ba siya ni Dwayne, pero iling lamang ang kanyang naging tugon. Pakiramdam niya, pagtutulungan siya ng mga ito. Nabalitaan namin ang nangyari sa event ng Starfall Company. Boses ng kanyang ama. Nasa harapan na sila ng malawak na mesa. Puno ng masasarap na pagkain, ngunit katulad sa restaurant, wala siyang ganang kumain. Naduduwal siya sa amoy ng ulam, kahit ang usok ng sabaw na nalalanghap niya, gustong bumaliktad ng kanyang sikmura. Katapat niya ang kanyang ina, ang dalawang kapatid na sa kabisera. Ang kanyang ama at ang katabi niya ay ang lalaki ngayon lang nakilala pero halatang close sa kanyang pamilya. Hindi na siya nagulat sa sinabi ng kanyang ama. Alam niyang kumalat ang balitang iyon tungkol sa panluloko sa kanya ni Jenica at Dwayne na hindi naman pinaniwalaan ng lahat. Ang iba yun mas naniwala pa rin sa mga Buena Vista. Hindi siya nakasagot. Bakit hinayaan mong gawin sa ito ni Dwayne, Mia? Ang kuya rinanti niyang nagtanong, bahagyang galit ang boses. Hindi sa kanya, kundi batid ni Mia na kay Dwayne. Anak, maawa ka sa sarili mo. Makipaghiwalay ka na sa lalaking yon kung niloloko ka rin lang naman niya. Sumabad ang nag-aalalang ina. Mangyak-yak rin ito. Ma'am, Dad, Kuya Rinante, pwede po bang hayaan niyo akong magdesisyon sa gusot na pinasok ko? Kung inimbitahan niyo lang akong mag-dinner dito para sumbatan at pagalitan, mabuti pang umalis na lang ako. May tampo ang boses ni Mia sa mga ito nang tumayo mula sa kinauupuan niya. Pinagsisisihan niya na ang lahat ng desisyong piliin si Dwayne. Pero hindi ganoon kadaling magdesisyon na ito ay hiwalayan niya. Ayaw niyang masira ang pangalan ng pamilyang Ferrer dahil lang sa pagiging sutil niya. Pero bago pa man siya makaalis sa harapan ng mesa, mabilis na siyang napigilan sa pulsuhan ng lalaking katabi niya. Natigilan siya at napatingin sa lalaki. Pagkatapos ay lumipat sa palad na nasa kanyang kamay. Tita, tito, tama po si Mia. Hayaan po natin siyang magdesisyon para sa kanyang sarili. Nasa tamang edad na siya at alam niya na ang tama at mali. Sabi ng baritonong boses nito.
Babawiin sana niya ang kamay pero napanatag ang kanyang loob dahil kakampi niya ito. Nico was right. Alam kong gusto nang hiwalayan ni Mia si Dwayne at naghahanap lamang siya ng ebidensya. The right thing for us to do is to support her in all her decisions. Tsaka pa nagsalita ang isa pang kapatid niyang si Kuya Daniel. Salamat naman at kakampi niya rin ito. Although alam niyang nag-aalala lamang ang kanyang ina't ama, maging ang isa pang kapatid, subalit gusto niya lang namang malaman ng mga ito na kaya niyang ayusin ang gulong nilikha niya. Okay, mabuti pa kumain na tayo. Let's change topic. Sabi na lamang ng kanyang ama at wala nang magawa sa kagustuhan ng bunsong anak. At nagsimula na ngang kumain ng mga ito. Nang magsimulang kumain, pinaglagyan pa ito ni Nicholas ng pagkain sa kanyang plato. Bagay na napansin ng mga tao sa kanilang paligid. About sa business ang kasalukuyang topic ng lahat at deadma siya. Mula noon, wala pa naman siyang hilig sa negosyo. Iba ang kanyang hilig, ang mag-design. Kaya nga iyon ang kursong tinapos niya. Pero dahil walang sariling kapital, hindi niya masimulan ang pangarap. After makagraduate ng college, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi aasa sa kanyang mga magulang. Gusto niyang maka-earn ng pera mula sa sariling pagod. Pero paano siya magtatrabaho ngayong nagdadalang tao siya? Are you okay? Maya-maya'y nag-aalalang tanong ni Nicholas sa kanya nang sumubo ng pagkain ay bigla siyang naduwal kaya nagtatakbo patungo sa lababo upang doon niya ilabas ang masamang nakain na inayawan ng kanyang anak sa sinapupunan. Nagkatinginan ang mga naiwan sa mesa. Si Nico, mabilis na sinundan si Mia sa lababo na may pag-aalala para sa babae. Hindi na nito na itago ang nararamdaman para kay Mia. Ang ginang ay napatayo na. May paghihinala sa biglang pagsusuka ng anak niya. Lalo na nang mawalan ito ng malay matapos magduwal at nakailang hakbang pa lamang mula sa lababo. Mabuti na lang at naging maagap si Nico at nasalo ang babae. Doon nagsisigaw ang ginang. Dahil nawalan ng malay si Mia, nagpatawag kaagad ng doktor ang nag-aalalang ina nito. Doon nila natuklasan na nagdadalang tao ang babae. Martin, nag-aalala ko sa anak mo. Paano niya hihiwalayan si Dwayne kung nagdadalang tao siya? Wika ni Mrs. Ferrer sa asawa nang makaalis ang doktor na nag-check up kay Mia. Nasa sala ang magpamilya. Maliban kay Nicholas na nagpaiwan sa kwarto ni Mia. Siguro, kailangang malaman ni Mia ang katotohanan na si Nicholas ang ama ng kanyang dinadala. Baliwalang sabi ni Martin. Ano? Sabay-sabay na nagulat ang mga naroon, si Narinante at Daniel, maging si Mrs. Ferrer. Anong ibig mong sabihin, Martin, na nagloloko din ang anak natin? Nag-aalala na muli si Claire na ina ni Mia. Dad, seryoso ba kayo? Si Nicholas ang ama ng pinagbubuntis ni Mia. Paano nangyari yun? Bagaman hindi lingid sa pamilya ni Mia, na noon pa man may pagtingin na si Nico kay Mia, subalit hindi pa rin makapaniwala ang lahat na magagawang magloko ni Mia at umakto na parang walang alam sa nangyayari. Pero ipinaliwanag ni Martin sa asawa at dalawang anak ang nangyari. Dinala ni Dwayne si Mia sa isang resort kung saan sinundan ni Nico. At ang manlulokong Dwayne, kasama nito ang kalaguyo at nilasing si Mia upang wala itong kamalay-malay sa pagkikitang palihim ng dalawa. Nang malaman ni Narinante at Daniel ang pangyayaring yon, ay naisa ng suguri ng dalawa si Dwayne pero pinigilan ito ni Martin. Si Mia na ang bahalang lumutas sa problema nilang mag-asawa. Kaya niya na ang sarili niya. May tiwalang wika ni Martin sa dalawang anak na lalaki. Hindi kasi katutuwa ni Mia kung malalaman nito isa man sa kanilang may makialam. Kung ganoon, tama kayo, Dad. Kailangang malaman ni Mia na si Nicholas ang ama ng pinagbubuntis niya. Sabi na lang ni Daniel, sinang-ayon na naman ang isa pang kapatid ni Mia. Si Nicholas na ang bahalang magsabi kay Mia ng tungkol dyan. Wala na tayong pakialam. Malalaki na sila. Wika ni Mr. Ferrer. Sa loob ng kwarto, mabilis na napabalikwas ng bangon si Mia pagkagising. Naalala niya kaninang nawalan siya ng malay matapos makaramdam ng pagkahilo. Akmasa ng tatayo nang may palad na pumigil sa kanyang braso. Nalingunan niya si Nicholas. Nagtatakang tiningnan niya ito sa mga mata. Anong ginagawa mo dito? Mabilis na umiwas si Mia. Buntis ka, Mia. Alam ko. At ako ang ama.
Nagpantig ang pandinig ni Mia at nanlaki ang mga mata. Marahas niyang sinampal si Nicholas. "Anong sinasabi mo? Lumabas ka! Labas!" Sigaw niyang itinuro ang pinto, ngunit hindi natinag si Nicholas. Kung ang pagsasabi ng katotohanan ng tanging rason upang mapadali ang pakikipaghiwalay nito sa asawa, iyon ang gagawin niya. "Ayaw mong maniwala?" Naghahamon ang boses ni Nicholas. Namumula ang pisngi nitong tinamaan ng malakas na sampal ni Mia. Pero hindi iyon ininda ni Nicholas. Ipinakita ni Nicholas sa babae ang footage ng CCTV camera sa resort kung saan nilasing ito ni Dwayne sa bar at iniwan, tsaka siya lumapit at binuhat ito palabas. Sa ikalawang video, makikitang buhat ni Nicholas si Mia papasok ng hotel at halos 4 na oras bago ito lumabas ng silid. Nanlalaki ang mga mata ni Mia na tumitig kay Nicholas. Biglang nanariwa sa kanyang alaala ang nangyari. Ikaw ang lalaking yun?" Basag ang boses ni Mia. Halos manginig siya sa nalaman. Kaya pala pamilyar sa kanyang scent ni Nicholas dahil minsan niya na itong nakasama. "Yes, Mia, ako nga. Wala naman sana akong gagawin sa'yo. Ihahatid lang kita sa kwarto. Pero pinigilan mo ko at ikaw ang unang humalik sa akin." "Tama na. Lumabas ka sa kwarto ko, labas!" Galit na galit si Mia. "Mia, niloloko ka lang ng asawa mo. Hiwalayan mo na siya at pananagutan ko ang bata. Pag-isipan mo ang sinabi ko. Kundi papakita ko kay Dwayne ang video na to." Seryoso ang boses ni Nicholas bago ito lumabas. Ilang sandali pa, narinig niya ang kotse nitong papalayo. Hinaplos niya ang kanyang impis na tiyan at hindi makapaniwalang si Nicholas ang ama ng ipinagbubuntis niya. Pero dapat niyang ikatuwa, lalo't wala naman na talaga siyang amor kay Dwayne. Kailangang makahanap na siya ng paraan upang mahiwalayan ng asawa, hindi upang magpakasal kay Nicholas, kundi magkaroon ng kalayaan sa kasal na kanyang pinagsisisihan. Napaigtad siya nang magring ang kanyang cellphone. Nang tingnan, si Dwayne ang nasa receiver screen. "Mia, anong oras ka uuwi? Susunduin kita." Boses ni Dwayne sa kabilang linya. "Dito ako magpapalipas ng gabi. Hindi ako pinayagan ng pamilya ko na umuwi. Susunduin kita. Hindi na kailangan. Kaya kong umuwi ng mag-isa." "Ayaw mo pa rin ba akong ipakilala sa pamilya mo, Mia? Gusto ko din naman silang ma-meet, please." At bakit nais nitong makilala ang mga magulang niya? May ideya na ba ito? "Okay, next time. Dadalhin kita dito at ihaharap sa magulang ko." "Salamat, Mia. Sige, magpahinga ka na. I love you, Mia." May pahabol pa itong malutong na halik sa kanya. Huli na ang lahat dahil kahit anong gawin ni Dwayne, hindi na nito makukuha pang muli ang kanyang tiwala. Nang maibaba ang tawag ni Dwayne, tinawagan naman niya si Yani. Wala siya ngayong gabi sa bahay, kaya maaaring malayang makipagkita si Dwayne kay Janica. Ito ang tamang panahon upang pasundan niya kay Yani si Dwayne kung aalis ito. Mas mapapadali ang pakikipaghiwalay niya kapag nahuli ito sa akto. "Ikaw na naman." Medyo iritable ang boses ni Lennox sa kabilang linya nang tumawag si Yani. The last time na nakipagkita ito sa kanya, na hiniling ng dalaga na tulungan niya itong makapasok bilang empleyada sa Starfall, pero wala siyang kapangyarihang gawin yon, maliban kay Nicholas. Subalit delikado ang pinaplano nito. Oras na malaman ni Dwayne na sugo ito ni Mia. Kaya sinabi niya kay Yani na siya na ang bahalang kumuha ng ebidensya para sa dalawang manluloko. Total naman, yun din ang utos sa kanya ni Nico. "Lennox, busy ka ba?" Tanong nito sa kabilang linya. "May trabaho ako. Ano na naman ang kailangan mo?" "Bakit ba ang sungit mo? Alam kong hindi lang dahil kay Mia. Hindi na talaga kita tatawagan kahit kailan." "Ang dami mo pang sinasabi. Ano bang kailangan mo?" "Samahan mo ko. Kailangan ko ng sasakyan at driver. Wala naman ako ibang pwedeng aasahan bukod doon dahil wala akong ibang kaibigan maliban sa inyo ni Mia. Kaya please, Lennox, pagkatapos ng project ko kay Mia, tuluyan silang maghiwalay ni Dwayne. Babawi ako sa'yo. Kahit anong kapalit, gagawin ko." Wala nang nagawa pa si Lennox kundi sunduin ang dalagang mukhang hindi napapagod ang bibig sa kakadaldal. "Sakay." Malamig na utos ni Lennox sa dalaga. Nasa labas na ito ng boarding house at sadyang inaabangan siya. Ang utos nito sa kanya, magbabantay silang dalawa sa labas ng gate ni na Dwayne at susundan ito kung saan pupunta sakali mang umalis ang lalaki. Kaya heto, 10:00 na ng gabi, nasa loob sila ng kotse, nag-aantay sa paglabas ni Dwayne. "Ihahatid na kita.
11 na, hindi nalalabas yun. Tsaka may trabaho ka pa. Naiinip na sabi ni Lennox, sabay lingon sa dalagang katabi. Pero napatigil ang binata pagkakitang tulog na si Yani. Napabuntong hininga na lang si Lennox bago pinaandar ang kotse palayo. Ihahatid niya na ito pabalik sa boarding house tsaka siya uuwi. Gusto na rin niyang magpahinga at matulog. Ngunit lingid sa dalawa, tsaka naman lumabas ang kotse ni Dwayne saktong pag-alis ng kotse ni Lennox. Dahil wala ang asawa, malayang nakipagkita si Dwayne kay Janica sa isang hotel kung saan kanina pa nag-aantay ang dalaga. Bakit ngayon ka lang? Nagtatampong tanong ni Janica. Halatang miss na miss nito si Dwayne. Pagdating sa kwarto'y agad na pumulupot. May nagbabantay sa akin. Talagang naghihinala si Mia na may ginagawa akong kalokohan. May tao siyang inutusan na subaybayan ako. Kaya hindi ako makaalis agad. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Janica. Si Mia? Nag-utos ng tao para bantayan ka? Saan naman siya kumuha ng perang ibabayad sa taong inutusan niya, Aber? Isa siyang Ferrer. Ang ipinagtataka ko kung bakit hindi niya sinabi sa akin ng totoo. Ferrer? Nagulat si Janica dahil kilalang mayayaman ng mga Ferrer. Mas mayaman at mapera pa sa kanila. Napaisip bigla si Janica sa 2 taong inutusan niyang ipakidnap si Mia. Kung ipapapatay niya ang babae, delikado siya. Nagmamadaling kinontak ni Janica ang kanyang inutusang kidnapin si Mia, pero hindi sumasagot ang kanyang tinatawagan. Nilapitan ni Dwayne si Janica at kinuha ang hawak na cellphone tsaka ibinato sa tabi bago binuhat ng lalaki sa ibabaw ng kama ang babae. Konting sandali lang mayroon tayo, kaya kailangan nating bilisan. Gusto ko bukas, magkunwari tayong hindi magkakilala sa opisina. Ayoko makakuha ng ebidensya si Mia about sa atin. Wika ni Dwayne. At ayun na nga, nagpakasawa na naman si Dwayne sa kandungan ng ibang babae habang wala si Mia. Teka, bakit tayo nandito? Nasaan si Dwayne? Gulat na tanong ni Yani at bumalikwas ng bangon. Hoy, 11 na ng gabi. Anong akala mo sa akin, robot? Hindi nakakaramdam ng antok? Ikaw nga tinulugan mo ko habang nagbabantay. Ayos ka rin no? Ginawa mo na akong driver. Ginawa mo pa akong bodyguard. Bumaba ka na. Uwi na ako. Tsaka pa napaisip si Yani na tama nga ito. Nakakainis. Bakit kasi ayaw magpahuli ng lalaking yun? Salamat Lennox ha. Sige, mag-iingat kapag uwi. Pagkasabi nun, lumabas na ng kotse nito si Yani. Walang anumang pinaharurot iyon ni Lennox. Pagkababa niya lang ng kotse. Nalungkot naman si Yani na hindi nakakuha ng impormasyon tungkol kina Janica at Dwayne. Paano niya na nga ba matutulungan ng kaibigan? Pero dahil sa inaantok na nga siya, natulog na lamang si Yani. Marami pa namang pagkakataon. Pasado 7:00, gising na si Mia kinabukasan. Mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Pagbaba, nadatnan niya ang katulong sa komedor. Binati siya ni Adele at tinanong kung gusto niya nang mag-almusal, subalit uminom lamang siya ng tubig. Tulog pa ba si na Mami at Daddy? Tanong niya kay Adele. Senyorita, nasa garden na po si Ma'am Claire. Si Sir Martin naman po nasa opisina na. Ang 2 mong kapatid naman ay kagabi pa umalis. Pagbabalita ni Adele, natinanguan niya lamang. May kanya-kanya nga namang buhay ang kanyang 2 kapatid. May mga sarili na ring negosyo. Tanging siya lang ang anak ng mga Ferrer na walang patutunguhan ng buhay. Maagang nagpakasal sa lalaking akala niya mahal siya. Pero ginawa lamang siyang manhid at walang pakiramdam. Ngayon nagdadalang tao pa siya ng ama ay hindi ang kanyang asawa. Napakamalas niya. Pero hindi yun ang oras ng kanyang pagdadrama. Hindi pwedeng malaman ni Dwayne na nagdadalang tao siya. Baka mas lalong hindi na siya magkaroon pa ng pagkakataon na hiwalayan ng lalaki. Anak, nakapag-usap na ba kayo ni Nicholas kagabi? Sa garden, sinalubong siya ng kanyang ina. Tumango siya rito. Hindi kita pangungunahan anak. Ayoko din pang himasukan ng sarili mong desisyon. But Nicholas much better than Dwayne. Mukhang gusto ng kanyang pamilya si Nicholas. Gusto niyang mag-usisa tungkol sa lalaki. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, nagpaalam na siya sa kanyang ina. Tinanggihan ang offer na ihatid ng driver. Ni magdala ng sasakyan, ayaw niya. Mas pinili niyang mag-taxi. Pero ilang sandali pa lang habang nag-aabang ng taxi si Mia, ay bigla na lamang may kotseng tumigil sa harapan at 2 lalaki ang dumukot rito. Pilit na nagpumiglas si Mia
sa dalawang kidnappers na kumaladkad sa kanya patungo sa loob ng sasakyan. Subalit may kung anong inispray sa mukha ng babae na ikinawalan ng malay nito. Unti-unti, nayukyuk na lang si Mia sa upuan na walang malay. Si Mrs. Ferrer naman ay tila namamalikmata nang matanaw sa labas na nakabukas na gate ang anak na para bang may kumidnap rito. Lumabas pa nga ang ginang matapos itanong sa gwardya kung napansin ba nito si Mia. Ngunit sinabi ng guard na hindi dahil abala rin ito. Sinubukan ni Mrs. Ferrer na tawagan si Mia. Ngunit kinutuban siya ng ilang sandali nang lumipas, wala pa ring sumasagot sa kanyang tawag. Sa pag-aalala, tinawagan na nito ang asawa. "Anong sabi mo, Claire? May kumidnap kay Mia." Gulat na napatayo si Mr. Ferrer sa kanyang kinauupuan. "Hindi ako sure, pero namalikmata ako. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Halos kaalis niya lang dito sa bahay." Mababakas ang nag-aalalang boses ni Mrs. Ferrer. "Sino naman ang gagawa nito sa anak natin, Claire?" "Ewan ko, baka kalaban mo sa negosyo. Hanapin mo siya, Martin. Baka mapano ang anak at ang ating apo." Nakadama na rin ng pag-aalala si Martin kaya nagpaalam na muna sa asawa upang mag-utos sa kanyang mga tao na hanapin si Mia. Pinakilos na kaagad ni Martin ang kanyang mga tauhan bago tinawagan si Nicholas. Sakto naman sa mga oras na yon, nasa opisina si Nico nang makatanggap ng tawag mula kay Mr. Ferrer. Nang sabihing may kumidnap kay Mia, mabilis na tinawagan ni Nico si Lennox. Tulog pa nga ang binata sa mga oras na yon dahil napuyat sa nagdaang gabi. Subalit napabalikwas ng bangon pagkarinig sa kinidnap na si Mia. Habang nagbibihis, tinawagan naman ni Lennox si Yani na ngayon papasok na sana sa trabaho. Pero katulad ni Lennox, nagulat din ito. Agad nag-usap ang dalawang magkita upang pag-usapan kung sino nga ba ang may kagagawan sa pagpapakidnap kay Mia. Walang ideya si Mr. Ferrer kung sino ang nagpakidnap sa kanyang nag-iisang anak na babae. Oras na may masamang mangyari sa anak at apo niya, hindi siya papayag na hindi magdusa ang gumawa nito. Sisiguraduhin niya iyon. Samantala si Nicholas naman, kinansila lahat ng kanyang meeting sa araw na iyon upang kumilos sa paghahanap sa babaeng mahal. Iniisip niyang si Dwayne ang may pakana kung bakit kinidnap si Mia. Alam niyang ang masama nitong balak at kapag nasiguro niyang may masamang mangyari sa kanyang mag-ina, ililibing niya itong buhay. Habang mabilis na pinatatakbo ang sasakyan ng mga kidnappers, tinawagan ng isang lalaki ang kanyang amo na si Janica. Tulog pa ang babae at katabi si Dwayne sa hotel. Narinig ni Dwayne ang pagring ng cellphone ni Janica kaya nagising ang lalaki. "Babe, may tumatawag sa'yo." Mahinang tinapik ni Dwayne ang babaeng nakayakap pa sa kanya. Pilit idinilat ang mga mata at napabalikwas ng bangon ng lalaki. Pagkakitang mataas na ang araw, baka sa mga oras na yun, nakauwi na ang kanyang asawa at maghinala na naman sa kanya. Mabilis na nagbihis si Dwayne at lumabas ng hotel. Iniwan niyang tulog na tulog pa si Janica. Hindi na siya dadaan sa bahay, tsak na naroon ang asawa. Bakit ba hindi niya namalayan ang oras? Mabilis niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan at dumiretso na ng opisina. Si Janica, nanatiling tulog, na hindi pa rin magising sa tauhang kanina pa tumatawag. Itinali ng kidnappers ang dalawang kamay ni Mia, maging ang mga paa, kaya nagising itong ngalay na ngalay sa kanyang ayos. Nang idilat ang kanyang mga mata, dalawang lalaki ang kanyang nabungaran. "Sino kayo? Anong kailangan nyo?" Bulalas ni Mia na may halong takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak na nasa sinapupunan. Malakas ang boses. "Relax, wala pa kaming gagawin sa'yo hanggat walang utos ng aming boss." "Sinong boss? Si Dwayne ba?" Pinagbintangan pa niya ang kanyang asawa. Maaring ito ang nais magpatahimik sa kanya. Pero bakit ganoon? Pwede naman siyang hiwalayan. Sa halip na sagutin ang kanyang tanong ng mga kidnappers, ay tinawanan siya ng dalawa. Magkabilaan ang nakabantay sa kanya. Napapagitnaan na siya. Ang isa naman ay nasa driver's seat. "Marami akong pera. Kaya kong higitan ng perang ibinayad sa inyo ng boss nyo. 500,000. Pakawalan niyo ako. Tatawagan ko ang daddy ko." Bagaman takot at nais mataranta, ay pinilit ni Mia na maging kalmado. Alam niyang sa panahon ngayon, lahat ng bagay kayang tapatan ng salapi. Natigilan ng dalawa at nag-usap ang mga mata. Sinamantala naman iyon ni Mia.
Dinukot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang kaibigan. Hindi niya pwedeng tawagan ng ama, kahit na ang ina. Ayaw niyang idamay ang mga ito sa kanyang problema. Kaya mas pinili niyang tawagan si Yani. Alam niyang maaasahan niya ito. Sa mga oras na yon, magkasama na sina Lennox at Yani. Parehong problemado at puyat. Sa tingin mo, sinong nagpa-kidnap kay Mia? Tanong ni Yani sa lalaking seryosong nagmamaneho. Nag-iisip ako. Pwede bang wag mo muna akong istorbohin? Naasar si Yani. Akala ko ba tinawagan mo ko para makipagtulungang hanapin si Mia? Pero mapapanis lang pala ang laway ko sa'yo. Pagtataray ni Yani, saglit itong sinulyapan ni Lennox. Oo, alam ko, kaya nga diba mag-isip ka rin dapat? Wag mo akong tanungin dahil hindi kami close ni Mia. Ikaw dapat ang nakakaalam kung sino ang mga kaaway niya na pwedeng gumawa sa kanya na to. Wala namang kaaway ang best friend ko dahil mabait siya, no? May inggit, oo, at walang iba kundi si Janica na haliparot, mga agaw ng may asawa. Biglang naipreno ni Lennox ang sasakyan pagkarinig sa pangalan ni Janica. At dahil sa hindi inaasahan ni Yani, halos masubsob ito. Ano ba? Magdahan-dahan ka nga, bubukulan mo pa ako. Alam mo, for the first time tumama ka eh. Si Janica, maaaring siyang nagpadukot kay Mia. Kaya pupunta tayo sa bahay niya. Susundan natin siya. Pagkasabi noon, pinaharurot ni Lennox ang sasakyan. Hindi pa man nakaka-recover si Yani, halos mahilo siya nang mag-U-turn bigla ang lalaki. Inis na inis si Yani, pero napatigil nang mag-ring ang kanyang cellphone at nang tingnan, napamulagat pagkakita sa tumatawag na kaibigan. Mabilis na bumaba si Nicholas sa kanyang sasakyan pagkakita sa lalaking inaabangan niya kanina pa sa harap ng gusali nito. Mr. Buenavista, tawag niya sa lalaki. Pagkakita sa kanya ay ngumiti si Dwayne. Nicholas, galak nitong sabi. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Nicholas na agad namang sinang-ayunan ni Dwayne kaya inanyayahan siya nito sa opisina ng lalaki. Wala talagang ideya si Dwayne na si Mia ang sadya niya. Inanyayahan pa siyang umupo pagpasok nila sa opisina. Akala marahil ng lalaki about business ang kanyang ipinunta. Galing ako sa parents ni Mia. And they heard Mia was kidnapped. Panimula ni Nicholas. Nagulat ito sa kanyang sinabi. Hindi niya alam kung dahil ba nalaman nitong close siya sa parents ni Mia at kilala niya ang asawa nito or nakidnap ang babae. At kung si Dwayne ang may gawa nito, bakit parang walang alam ang lalaki? Hindi totoo yan. Paano mo nakilala si Mia? Iiling-iling ang lalaki na tinawagan nito kaagad ang asawa pero busy ang linya. Dahil sa pagkakataong yon, tinatawagan ni Mia si Yani. Sakto namang sinagot ni Yani ang tawag ni Mia at dinig ni Yani na nakikipagnegosasyon ng kanyang kaibigan sa isang lalaki. Saglit na itinigil ni Lennox ang pagmamaneho upang pakinggan ang usapan sa kabilang linya. 500,000, pakakawalan mo ko at sasabihin mo sa akin kung sinong nag-utos sa'yo na kidnapin ako. Nagkatinginan sina Lennox at Yani. Dinig nila ang boses ni Mia sa kabilang linya. 1,000,000, pakakawalan ka namin. Pero hindi ikakanta kung sinong nagutos sa amin na kidnapin ka. O ano, deal? Mas inisip na lang ni Mia ang kanyang kaligtasan na agad pumayag sa kagustuhan ng mga kidnappers. Sige, pero kailangan kong makausap ang dad ko. Sa kanya ako kukuha ng pera. Sige, tawagan mo ang dad mo. Kami ang kakausap sa kanya kung saan niya dadalhin ang pera kapalit mo. Tuluyang bumaliktad ang dalawang kidnapper at ang negosasyon na yon nakarecord kay Lennox. Mabilis na ipinadala ng binata kay Nicholas. Nang marinig iyon ni Nicholas, agad na nagpaalam ang lalaki kay Dwayne. Hindi si Dwayne ang may kagagawan sa pagkidnap kay Mia. At alam ni Nicholas na wala siyang impormasyong makukuha mula kay Dwayne. Habang nagmamaneho si Nicholas, tinawagan ng lalaki si Mr. Ferrer at ipinasa ang voice record upang ito ay makapaghanda. Bago pa man tumawag si Mia sa kanyang ama, alam na nito ang lahat. Tumawag na ng pulis si Mr. Ferrer na huhuli sa dalawang kidnappers sakaling makipagpalit ito ng pera sa kanya. Hindi nga nagtagal, tumawag ang ma-pride niyang anak pero mabuti na lang din at sa pagkakataong yon, ginamit ni Mia ang utak. Nakahanda na ang kanyang mga tauhan, hihintay na lang niya ang mga pulis. Mr. Ferrer, nasa amin ang anak mo. Ibabalik namin siya kapalit ng 1,000,000. Boses ng kidnappers ang narinig ni Martin sa kabilang linya. Huwag mong sasaktan ang anak ko.
ibibigay ko ang hinihingi niyong pera. Kakausapin ko ang anak ko. Sabi naman ni Mr. Ferrer. Napilitang ibigay ng kidnappers ang cellphone upang makausap ni Mia ang ama nito. Dad, tulungan mo ko. Sinaktan ka ba nila, anak? Tama na yan. Muling inago ng kidnappers ang cellphone tsaka kinausap si Martin. Sinabi kung saan dadalhin ang pera at kung anong oras magkikita. Pagkatapos, tsaka nito ibinalik ang cellphone kay Mia. Sa pagkakataong yun, tinungo na nila ang lugar. Kahit papaano, nag-aalala si Dwayne sa kanyang asawa nang malamang kinidnap ito. Umuwi pa si Dwayne upang siguruhin, subalit wala pa rin si Mia. Wala siyang maisip na gagawa nito kay Mia, bakit? Paano? Bumalik siya sa opisina matapos maligo at nagbihis. Nadatnan niya si Janica na inaantay siya. Bigla ay naghinala siya sa babae. Janica, ikaw bang nagpakidnap kay Mia? Galit na sinakal ni Dwayne ng babae. Bigla na lang sumagi sa kanyang isipan na maaaring si Janica ang may pakana ng lahat ng to. Sa lakas ng pagkakasakal niya, halos lumawit ang dila ng babae at nagkanda ubo-ubo ito. Bitiwan mo ko, Dwayne. Hayop ka. Oras na may masamang mangyari kay Mia. Papatayin kita, Janica. Nakita niya kung paano ito nag-iwas ng tingin. Nag-isip at pagkatapos, galit siyang binalingan. Bakit ako ang pinagbibintangan mo, Dwayne? Baka pa ka na lang yun ang asawa mo para makuha ang atensyon mo. Tsaka paano mo ko naatim nasaktan ng dahil lang sa babaeng yun? Umiiyak si Janica na hindi matanggap na halos patayin siya ng lalaki. Wala man lang ba itong awa sa kanya? Lalo siyang nanggigil. Lumabas siya ng opisina at tinawagan ng mga kidnappers upang ipapatay ng tuluyan si Mia. Subalit hindi niya na ito makontak. Nakablock na siya sa kanyang mga tauhan. Gusto niyang gumanti kay Dwayne. Makikita nito ang gagawin niya. Bago niya iwanan ng lalaki, sisirain niya ang buhay nito. Tinawagan niya ang media at sinabing gusto niyang magpa-interview. Ibabagsak muna niya si Dwayne. Hindi niya ito mapapatawad sa ginawa sa kanya kanina. Pagsisisihan nitong sinaktan siya ng lalaki. Naunang dumating si Nicholas sa sinabing lugar ng kidnappers, pero nagkubli lamang ito. Kanina, naipadala kaagad sa kanya ni Mr. Ferrer kaya tinungo niya kaagad ang lugar. Hindi niya lang magawang lumantad at baka kung anong gawin ng masamang taong iyon kay Mia. Maya-maya, isang kotse ang dumating kay Mr. Ferrer. Tumawag kaagad ito sa kanya upang ipaalam na naroon na ito sa lugar. Itinuro niya rin ang kanyang lokasyon malayo sa kinaroroonan ng lalaki. Hindi nagtagal, dumating na rin ang sasakyan ng mga kidnappers. Tanong niyang ibinaba ng mga ito si Mia matapos itong makausap sa cellphone si Martin. Nakatali ang kamay ng babae at hawak ng mahigpit sa braso ng isang malaking katawan na may suot na bonnet at may baril sa tagiliran. Naikuyom niya ang kanyang kamao at gusto niyang sumugod pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kalaunan, tumunog ang kanyang cellphone at tinawagan si Lennox. Sinabing naroon na rin ito sa lugar na iyon. Nakita nga niya gamit ang side mirror. Nasa likuran niya lang ang kotse ni Lennox. Dala ko na ang pera. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Sigaw ni Mr. Ferrer sa taong may hawak sa braso ni Mia. Sa kabilang gilid naman, may isa pang lalaki at may nakahandang baril. Kaya lalong nag-alala si Martin para sa anak niya. Sige, ihagis mo ang pera. Kabado ang babae, ngunit hindi nagpahalata. Nang maiabot ang pera sa kidnappers, siniguro muna nito kung tunay ang laman ng attache case. Tsaka pa nito inutusan ng kasama na ihatid siya sa kanyang ama. Unti-unti, lumalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Malapit na siya sa kanyang ama. Nang marinig ng lahat ang patrol ng mga pulis na papalapit. Dahil dito, natigil ang kidnappers at masamang tumingin sa kanyang daddy. Mabilis siyang kinabig at ginawang hostage na itinutok sa kanyang sintido ang hawak na baril. Kayo ba ang tumawag ng pulis? Galit nitong sigaw sa kanyang daddy. Wag! Taranta niyang sigaw nang bigla nitong tutukan ng baril ang kanyang ama at walang pasabing nagpaputok. Dad! Hiyaw niyang nanlaki ang mata nang makitang tinamaan ng bala ang kanyang ama sa dibdib at dugo ang nabuwal. Dad! Sigaw niyang muli at nagdilim ang kanyang paningin na hindi alam ang sunod na nangyari. Hindi naman na nakapagpigil si Nicholas nang makitang binaril ng kidnappers si Mr. Ferrer. Mabilis na binuksan ang pinto ng kotse at tinakbo ang kinaroroonan ng mga ito.
Mas lalo siyang nag-alala nang makitang nabuwal si Mia at nawalan ito ng malay. Huwag kang lalapit. Babala sa kanya ng kidnappers at sa kanya itinutok ang baril. Ngunit naunahan niya ito. Sinipa niya sa dibdib kaya nabalandra ito at nabitiwan ng hawak na baril. Lalapit sana ang isa pang kidnapper pero pinaputukan ito ng mga pulis. Saktong nakalapit na ito sa kanila. To the rescue naman ang tauhan ni Mr. Ferrer na binuhat ng amo upang dalhin sa hospital. Si Lennox at Yani, napakaripas din ng takbo palapit kina Nicholas habang bitbit nito ang walang malay na dalaga. Ang mga pulis na ang bahala sa mga kidnappers. Inuna muna niya si Mia na dalhin sa hospital. Nag-aalala siyang ito ay makunan. Sir, ako nang magmamaneho. Mabilis na binuksan ni Lennox ang kotse ni Nicholas matapos balingan si Yani na ito na ang mag-drive ng kanyang sasakyan. Mabuti na lang at naturuan na siya ni Lennox. Iisang hospital lang ang pinagdalahan sa mag-amang Martin at Mia. Agad dinala sa operating room ang may edad na lalaki habang si Mia, inatima din ng isa pang doktor. Alalang-alala si Nicholas kay Mia. Hindi niya maiwan ang babae kaya inutos na lang kay Lennox na ipaalam kay Mrs. Ferrer ang nangyari sa mag-ama nito. Pero nang ma-realize na baka kung mapano ang ginang, pinauwi na lang si Lennox ngunit nagpaiwan si Yani para sa kaibigan. Hindi ito mapalagay hanggat hindi nasisigurong okay ang kanyang best friend. Kung totoong mahal mo ang best friend ko, hindi mo na siya hayaang pang malapitan ni Dwayne. Narinig ni Nicholas mula sa kaibigan nitong nakilala niya sa pangalang Yani. Kapwa sila nag-iintay sa paglabas ng doktor na tumingin kay Mia. Kung ako lang ang masusunod, ginawa ko na. Pero mahal niya si Dwayne. Masyadong ginamit ni Mia ang puso niya kay Dwayne. Nakalimutan niya ng mas mahalaga ang pamilya. Tingnan mo ngayon, si Tito pa rin ang nagsakripisyo para sa kaligtasan ni Mia. Kaya Nicholas, pakiusap, wag mo na nga hayaan pang bumalik si Mia kay Dwayne. Malungkot ang boses ni Yani na may pagmamakaawa. Hindi niya kasi nakitang naging masaya ang kaibigan sa naging asawa nito. Hindi siya boto kay Dwayne. Tumango si Nicholas. Tama si Yani. Magkakaanak na sila ni Mia. Kaya kailangan niyang protektahan ng babae at wag hayaang gawin ang mga kagustuhan nito. Maya-maya, lumabas na ang doktor sa loob ng kwarto. Doktor, kumusta si Mia? Magkasabay na lumapit si Nico at si Yani sa doktor. Masyadong na-stress ang pasyente. Nag-collapse dahil sa matinding takot at maaaring maapektuhan ang batang dinadala niya. Kailangan niya ng pahinga. Kung maaari wag siyang hayaang mag-isa. Nagpalipat-lipat ng tingin ng doktor sa dalawa at tinanong kung sino ang kamag-anak. Sinabi ni Nicholas na ito ang ama ng dinadala ni Mia. Tumango ito't sinabing pwede na silang pumasok sa kwarto at maya-maya lamang magigising na ang pasyente. Naunang pumasok sa kwarto si Nicholas, kasunod si Yani. Dito na nagising si Mia at napabalikwas ng bangon nang maalala ang nangyari sa kanyang ama. "Dad!" sigaw nito. Mabilis na lumapit si Nicholas kay Mia at niyakap ito upang kumalma ang babae. At kahit hindi pa niya sigurado kung ano nga bang nangyari sa ama nito, ay nagsinungaling siyang okay na si Mr. Ferrer. Tsaka pa kumalma si Mia, yumakap ito at nagpasalamat sa kanya. Tahimik lang si Yani na pinanonood ang dalawa. Ikinanta si Janica ng mga nahuling kidnappers dahil piniga ito ng mga pulis kung sinong nag-utos dito. At sa araw ding yun, headline ang interview ng mga taga-media kay Janica tungkol sa panluloko ni Dwayne sa asawa. Ibinulgar nito ang mga ginawa nilang kalokohan, kaya ganoon na lamang ang panggagalaiti ni Dwayne kay Janica. Makailang beses nitong tinawagan ng babae na itigil ang kahibangan. Ngunit simula nang saktan siya ni Dwayne pisikal, isinumpa ni Janica na gaganti kay Dwayne at puputulin ang lahat ng kanilang komunikasyon. Sinaktan siya at ginamit kaya patas lang sila ngayon. At ang interview na iyon ni Janica ay napanood ng lahat, mga magulang ni Dwayne maging si Mia. Hindi niya na kailangan ng ebidensya dahil alam na ng buong mundo. Mabilis na tinawagan si Dwayne ng kanyang ama at itinakwil ito sa kahihiyang idinulot sa kanilang pamilya. Habang si Janica, pagkagaling sa kanyang interview, pinusasan ito ng mga pulis at dinala sa presinto. Doon nakita ni Janica na nag-iintay sa kanya si Mia. Kalalabas lamang ng babae sa hospital at kasama niya ngayon si Nico. Galit na galit si Mia na pinagsasasampal si Janica. Hindi na nagtaka pa si Janica.
nang makita ang kanyang mga inutusang ipadukot si Mia. Galit na galit siya ngayon sa kanyang sarili. Kung may nagawa man siyang tama, iyon ay yung ibunyag ang mga kalukuhan nila ni Dwayne. Ang pagkakamali niya lang, pumatol siya rito at umasa siyang mamahalin ni Dwayne at pananagutan. Pero sa huli, iniwan lang siya nitong parang basura. Kaya ngayon, itinakwil na ito ng sariling pamilya sa kahihiyang ginawa at dahil dito nakaganti na siya. Umiiyak na dumating ang ina ni Janica at niyakap ang anak. Umiiyak ito sa pag-aalala kay Janica dahil buntis din pala ito at dinadala ang anak ni Dwayne. Pero kahit nalaman iyon ni Mia, wala na siyang kahit na anumang nararamdamang selos man or sakit. Gusto niya mang parusahan si Janica, hindi niya magawa. Total nagsisisi naman ito at naglumuhod sa harap niya ang ina nito. Hindi niya na ipinakulong pa ang babae. Pero wag na wag itong magpapakita pang muli sa kanya dahil baka kung anong magawa niya rito. Ngunit ang dalawang kriminal na bumaril sa dad niya, mabubulok sa kulungan. Magpahinga ka na. Bukas, susunduin kita. Inihatid siya ni Nicholas sa bahay matapos siyang samahan sa presinto. Hindi na siya nag-aalala sa kanyang ama dahil ligtas na ito sa kapahamakan. Bagaman hindi pa ito na-discharge, ay naroon naman sa hospital ang kanyang ina at ang kanyang dalawang kapatid na dinalaw ang kanilang ama. Ngayon buo na ang kanyang desisyon. Sa ayaw at sa gusto ni Dwayne, makikipaghiwalay na siya at ayaw niya nang makita ang mukha nito. Nicholas, salamat. Tugon niya. Para sa kanya napakadaming ginawa ng lalaki. Seryoso siya nitong tiningnan. Mia, mahal kita. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kaya hindi mo na kailangan pang magpasalamat. Sa tabi nito ay komportable siya. Sa kanyang pakiramdam, walang sino man ang kayang manakit sa kanya kapag nandyan ang lalaki. Inihatid pa siya sa loob ng lalaki hanggang sa kanyang silid. Marahan pa nitong hinawakan ng kanyang tiyan at kinausap ang anak nila na parang nasa harapan lang. Nagpapaalam ito. Hindi niya tuloy maiwasang mapangiti. Bakit una pa niyang minahal si Dwayne at nakilala? Napaka-irresponsable. Ipinagpapasalamat na lang niya na hindi ito ang ama ng anak niya. Pagkaalis ni Nicholas, tila pagod na pagod siyang nakatulog. 8:00 ng umaga, nasa salas na si Nicholas. Inaantay na magising si Mia. Kaya ganoon na lang ang ngiti nito pagkakita sa babaeng lumabas ng kwarto. Bihis na at bagong ligo. Napakaganda nito. Nakakaakit ang mga ngiti. Katulad noong una niyang nakita. Nakausap ko si Mami sa cellphone kanina. Halika na, gusto kong makita si Dad at kamustahin. Nakangiting sabi ni Mia. Sinalubong ito ni Nicholas at hinawakan ang mga kamay. Kagagaling lang din ni Daniel sa hospital. Tinawagan ako at nagpasalamat sa akin. Ani Nico. Kahit hindi magsalita si Kuya Daniel at Kuya Rinante, I know nagtatampo sila kay Dad. Ikaw kasi ang kinontak kaagad, instead na sila. Sabi ni Mia habang pasakay sila sa kotse. Dahil alam ni Tito na nag-aalala ako sa'yo. Wala lang tayong mahabang time kaya hindi na sila natawagan. Ang importante ligtas si Tito. Mia, ang gusto ko sana after ma-discharge ni Tito, tuluyan ka na makipaghiwalay kay Dwayne. Naisip ko na yan. Hihintayin ko lang na maaprobahan ang divorce paper namin ni Dwayne. Salamat, Mia. Gusto ko rin makasal tayong dalawa. Gusto ko na makita at makasama ka araw-araw. Hindi iyon ang plano ni Mia kapag nag-divorce sila ni Dwayne. Ayaw niyang magmadaling magpakasal ulit. Pero hindi na muna niya iyon sinabi kay Nicholas. Samantala si Dwayne, matapos itakwil ng mga magulang, natagpuan ng sarili sa loob ng bar na nilalango ang kanyang sarili. Lahat ng babae sa bar ay tinatawag na Mia. Nang malasing ang lalaki, nagwala ito sa loob, kaya napagtripan pa ng ibang lasing. Halos hindi na ito makilala. Duguan at ayaw pang lubayan. Labis na pagsisisi ang nararamdaman ni Dwayne sa mga sandaling yun. Lantang gulay itong itinapon sa labas ng bar at parang basurang iniwan. Mia, mahal na mahal kita, patawarin mo ko. Umiiyak nitong bulong. Lahat ay nawala na sa kanya. Tiwala ng kanyang mga magulang at ang babaeng kaisa-isa niyang minahal. Parang wala nang saysay ang kanyang buhay. Mas gusto na lang niyang mamatay kung hindi lang din naman maibabalik sa kanya si Mia. Tsaka lang muling nakipagkita si Mia kay Dwayne nang maaprubahan ng divorce paper. Iyon ay upang papirmahan sa lalaki. Kasama niya si Nicholas sa mga oras na yon na hindi pumayag mag-isa siyang makipagkita kay Dwayne.
Wala itong tiwala sa lalaki. Nag-aalala na baka kung anong gawin sa kanya. Mia, hindi ko matatanggap. Mahal kita, bumalik ka sa akin. Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko. Please, Mia, maawa ka. Naglumuhod si Dwayne habang umiiyak. Hawak nito ang divorce paper na ibinigay niya. Masama niya itong tiningnan. Sinabi ko naman sa iyo, Dwayne, hindi na kita mahal. Natigilan itong nakatitig sa babae. Magkahalo ang makikitang reaksyon sa mga mata. Bakit hindi mo ko magawang patawarin, Mia? May mahal ka na bang iba? Hindi na mahalagang malaman mo pa, Dwayne. Ang mabuti mong gawin, balikan mo si Janica dahil magkakaanak na kayo. And this time, magbago ka na, Dwayne. Napalunok ito, luhaan ng mga mata. Hindi rin pala alam ni Dwayne na buntis si Janica. Wala talaga itong ginawang mabuti. Kahit noong nakidnap siya, wala itong kaalam-alam sa nangyari sa kanya. Pero kahit nalaman ni Dwayne na buntis na si Janica, pilit pa rin itong nakipagbalikan sa kanya. Dahil siya raw ang mahal nito. Kung totoong mahal mo ko, Dwayne, hindi mo ko magagawang lokohin. Hindi mo ko sasaktan. Hindi mo magagawang tumingin sa iba. Mia, natukso ko. Nagkasalat, inamin ko yun. Wala nang natira sa akin ngayon. Ikaw na lang, Mia, kaya wag mo kong iwan. Akma sana siyang yayakapin ni Dwayne pero humarang si Nicholas. Dwayne, tanggapin mo na ang katotohanan. Sign the papers. Just make her happy. Sabi ni Nico. Napatiimbagang si Dwayne. Masamang tumingin kay Nicholas. At sino ka ba sa tingin mo, ha, Nicholas? Ako lang naman ang ama ng dinadala niya. Umawang ang labi ni Dwayne. Nanlaki ang mga mata. At sa galit, marahas na sinuntok si Nicholas at sapul naman sa panga ang lalaki. Pero hindi ito gumanti. Nataranta si Mia kaya pumagitna sa dalawa. Kaya lalong nagalit si Dwayne. Totoo ba, Mia? Oo, at dahil yun sa kagagawan mo. Nilasing mo ko sa bar at iniwan. Thanks to Nicholas, dahil naroon siya. Kaya kahit anong gawin mong ibalik ang tayo, huli na ang lahat, Dwayne. Bumalik ka na kay Janica. Napaluhod dito sa lupa na humahagulgol, puno ng pagsisisi. Tsaka siya kumilos. Kinuha niya na lang ang kanyang mga gamit sa bahay ni Dwayne at tsaka umalis na. Nabalitaan niyang kinausap nito ang kanyang ama. Tinungo sa opisina at nangakong magiging maayos ng asawa at tatanggapin ang anak nila ni Nicholas. Subalit naging matigas ang kanyang ama at sinabing kapag nagpakita pa ito kay Mia ay ipapabugbog sa mga gwardya. Makulit si Dwayne. Inalam pa nito ang address niya at halos araw-araw siyang pinupuntahan kaya napagod na din siya. Sa Amerika sila ni Nicholas nagpakasal at doon niya rin isinilang ang anak nila ni Nico. Doon ay naging tahimik ang kanyang buhay. Naging supportive ang kanyang pamilya sa kanyang mga naging desisyon. 3 taon nang lumipas matapos magsilang, bumalik si Mia sa Pinas kasama ang asawa at anak. Umaasa na hindi na makikita pa ni Anino ni Dwayne. Dahil matagal na siyang nakamove on, si Nicholas na ngayon ang mahal niya. Tumuloy sila sa lugar ni Nicholas, karga nito ang anak na 3 taon na. Naroon ang mga magulang ni Nico at masaya silang sinalubong. Tumawag din ang kanyang ina at sinabing naghanda ng dinner upang magkakasama silang muli pagkatapos ng ilang taon at nais ding makita ng mga ito ang kaisa-isang apo. Noong magdesisyon siyang magtungo sa Amerika upang iwasan lang si Dwayne, sa totoo lang ay desisyon iyon ng dad niya. Sa unang pagkakataon, sinunod niya ang kanyang mga magulang kahit na nasanay siyang sinusunod ang kanyang gusto. Yun ay dahil natuto na siya sa kanyang mga pagkakamali na hindi lahat ng mga naging desisyon niya ay tama. Pero kahit ganoon, hindi niya pinagsisihan ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Dahil may isang Nicholas na nagmamahal at nagpahalaga sa kanya. May isang Nicholas na itinama lahat ng kanyang pagkakamali. Salamat sa lalaking to. Sa baba na sina dad at mom. Naramdaman ni Mia ang palad ng kanyang asawa sa balikat. Nasa kwarto pa siya't nag-aayos. Sa halip kasi na umuwi ng bahay, inaya nilang mag-asawa ang magulang na dito mag-dinner. Nagpahanda na lang sila sa maid ng pagsasaluhan. Ito ang unang pagkakataon na buo ang kanilang pamilya sa isang dinner. Ang parents ni Nicholas at ang kanyang magulang. Dahil noong ikasal sila sa ibang bansa, busy ang dad nito kaya hindi nakarating sa kasal nila at tanging mami lamang ni Nicholas. Yeah, ready na, let's go. Malambing niyang sabi na may ngiti sa labi. Hawak ang kanyang palad na bumaba sila. Dinaanan ng kanilang Yunika iha sa kwarto. Sa baba, excited ang lahat.
Naroon ang kanyang dalawang kuya na magpahanggang ngayon wala pang asawa pero may kanya-kanya ng GF na inintroduce sa kanila ni Nicholas. Niyakap siya ng kanyang pamilya, maging ng magulang ni Nicholas, natanggap siya sa pamilyang yun. Masayang masaya ang mga ito sa nag-iisa pa lang na apo. Masaya silang nag-dinner. Naroon ang biruan, tawanan na first time nangyari sa kanyang buhay na magiging ganito siya kasaya. My God, best friend, napakaganda mo today. Ikinasal ka lang kay Nicholas, nag-blooming ka bigla. Hindi tulad nung kasal ka pa kay Dwayne. Sa araw na yon, nagkaroon ng pagkakataon si Yani na siya'y dalawin. Ngumiti siya at nakipagbeso sa kaibigan, tsaka inaniyahan sa loob ng bahay. Nagpahanda din siya ng merienda sa maid. Salamat naman at napadalaw ka. Kamusta na kayo ni Lennox? Tanong niya na inanyayahan itong umupo sa sofa. Nag-rolled eyes ito nang marinig ang pangalan ni Lennox. Ipon muna bago love life, best friend. Buti sana kung kasing yaman ni Papa Nico, no? Mataray nitong sabi sa kanya na tinawanan niya lamang. Nakikita niya kasing may chemistry ang dalawa. Yun nga lang ay aso't pusa. Kayo ang bahalang dalawa. Makakapaghintay naman niyang matres mo. Malakas itong tumawa sa kanyang biro. Iniba na lamang nito ang kanilang topic. Nga pala, Bes, nabalitaan mo na bang ikinasal si Janica at Dwayne? Napataas ang isa niyang kilay. Hindi inaasahang maririnig yun. Narinig ko lang na nagalit ang dad ni Janica dahil buntis yung babae. Kaya napilitang magpakasal ang dalawa. At hayun, nasa ibang bansa na sila nakatira kasama ang kanilang anak. Kwento pang muli ni Yani. Tumangulang siya. Sana nga makontento na ito kay Janica. Hindi rin basta-basta ang babae kapag magalit. Ginagawa ang gusto. Kailangan lang ni Dwayne na makatagpo ng katapat nito. Kalaunan, dumating na ang meriendang ipinahanda niya sa maid kaya nabaling na muli sa iba ang kanilang topic. Lalo na nang magising ang kanyang anak na si Nika. Aliw na aliw dito si Yani na nakipaglaro sa kanyang anak. Halos maghapon itong tumambay sa kanila. Kundi pa ito sinundo ni Lennox, hindi pa uuwi ang kanyang kaibigan. Bye, Bes! Bye, Nika! Kaway nito sa kanilang mag-ina bago sumampa sa kotse ni Lennox. Ang lalaki naman, nginitian lang sila at kinaway ang mag-ina. Gabi na nang dumating ang asawa galing trabaho. Pagod man, nakangiting sinalubong ang kanilang anak na nagtatatakbo pagkakita sa ama nito. Daddy! Masayang sigaw ng anak niya. Di niya ma-imagine kung si Dwayne ang kasama niya ngayon, hindi siguro siya ganito or kung hindi siya naging matapang na makipaghiwalay sa asawa. Karga ang anak at takbay siya ng asawa habang papasok sa loob. Kinukwento naman ng anak nilang si Nika ang pagdalaw ng kanyang best friend habang ang ama matamang nakikinig sa sinasabi ng kanilang baby girl. Pagdating sa sala, sumalubong ang maid at sinabing nakahain na ang hapunan. Magbihis lang muna ako. Mauna na kayo ni Nika. Baling sa kanya ng asawa. Tumango siya at kinuha ang anak sa ama nito tsaka na unang nagtungo sa komedor. Saglit lang naman sa kwarto si Nicholas kaya masaya silang sabay na naghapunan habang pinag-uusapan nilang mag-asawa ang kanyang planong i-pursue ang pagdedesign. Sa totoo lang matagal niya ng plano yun at kahit alam niyang supportive ang asawa, mas pinili niyang alagaan na muna ang kaisa-isang anak. At ngayon, malaki na si Nika, kaya niya nang i-handle ng sabay ang kanyang pagtatrabaho at pag-aalaga sa anak niya. Malapit na kasi itong mag-aral. Sure, Mia. Kung anong magpapasaya sa'yo gawin mo. Basta nandito lang ako at handang suportahan ka. May ngiti sa labing saad ng asawa. Sa tuwa, napatayo ang babae at yumakap sa asawa upang magpasalamat. Hindi siya nag-alangang hagka ng asawa. Kahit naroon ang kanilang anak na ngayon, tuwang-tuwa at napapapalakpak sa ginawa niya. Ang kaso nasundan si Nika. Wala pang isang buwan na pag-alamanan niyang naglilihi siya sa ikalawang anak. Kaya ipinagpaliban na lamang niya iyon. Mas excited kasi siya ngayon sa paparating nilang second baby ni Nicholas. Hindi lang sila mag-asawang tuwang-tuwa, kundi si Nika dahil magkakaroon na daw ito ng kapatid. Maging ang kanilang mga magulang nang mabalitaan na pasugod sa kanilang tahanan. Sa pagdating ng pangalawang baby nila ni Nicholas ay may hatid iyong kasiyahan para sa lahat. Mas naramdaman ni Mia ang pag-aalaga sa kanya ng asawa. Ngayon hindi niya lubos na napagtanto kung gaano siya kaswerte sa kabila ng nangyari sa kanya noon. Ito yung tipong kaligayahang wala na siyang mahihiling pa.
dahil may masaya at buo na ang kanyang pamilya.